Hello po, napanood niyo naman po siguro yung yung ginawa namin pelikula with Direk Buboy and Enzo Pineda. Yun, sobrang thankful po ako na nakasama po ako sa pelikulang ito kasi first time ko po gumawa ng movie na gawa pa ni Direk Neil Buboy. So yun, malaking opportunity po sa akin nakasama sa movie na to. Hello po, ako po si Aika Pisenyo. As Amelia po sa movie natin. Thankful po ako na kasama ko sa movie na to kasi first time ko po talaga. Salamat po. Hello po, ako po si... Inaupo ko po siya rito just to have a small taste of show business. Then next po in line po siyang producer. Para kahit pa paano maramdaman niya kung paano paano nasa limelight. Para kapulutan po ng inspirasyon para sa mga estudyante at saka sa mga guro din. At saka tayong mga tao para sa mga anak natin. Thank you po sa lahat na nagpunta. Alam ko napakaaga pero nagtiyaga rin kayo pumunta. Thank you so much po, especially sa aming guest, kay Madam. Maaga kasi magsisipag ka. Masasabi ko yan. So marami naman siya napatunayan. At saka nagkasama na kami sa una namin pelikula. Bumilib na talaga ako sa kanya. Actually may hinanda nga akong solo movie niya. Hindi ito yung dapat naalala mo yung kinuwento ko sa ibabaw. Tungkol sa Elevator Boy. Pero nagkataon na inalok ako ni Aris, yung aming producer ng gawang ko raw siya ng isang material na pang school. Karamihan sa mga ginawa ko talaga umikot sa mga schools. Nagbibigyan pa nga ng advisory ng school department yung aming mga pelikula. Kaya ito sinabi ko sa kanya, since yung ginawa namin pelikula dati na market ni Aris. So ito na, sabi ko, madali mo ilapit sa mga schools itong material na to. So hindi siya nagdalawang isip nung kinuwento ko sa kanya, nakagawa kagad siya ng storyline, siya sa mga ang dami daw nagka-interest sa story ko. Kaya ginawa ko yung script sa loob lamang ng kulang-kulang 3 araw. Mabilis lang po yung pangyayari. Then shoot na agad kami. At saka meron na po akong naisip na location, yung Montalban nga. Kasi actually may ginawa akong pelikula, yung Homeless. If you remember, Jonel, yung pelikula naming Homeless with Baby Go, yung with AJ Falcon, doon namin sinut sa may tibagan ng mga Actually, ganun doon ang kwento noon. Natabunan din sila ng landslide, yung kwento ng Homeless. So doon ko nakuha yung inspirasyon ko. What if kung natabunan ng landslide yung eskwelahan naman? Tapos may isang guro na makipaglaban. So doon nabuo yung kwento ko at saka yung mga estudyante. Dahil marami akong nababalitaan, nababawasan na raw yung nagiging mahina na raw sa Ingles ng mga estudyante ngayon, nawawalan na ng Pero actually importante po talaga na marunong magsalita ng Ingles sa mga tao ngayon, ang mga Pilipino. So nawawalan na po tayo ng ganong kakayahan sa mga bata. So ito, para magbigay lang ng inspirasyon. So ginawa kong Inglesero yung mga estudyante, kahit mga nakatira sila sa bundok, kahit hindi accessible sa education. Dahil sa pagsisikap ng guro. So yon. Kung napanood yung pelikula, di ba, nagkaroon sila ng mga achievements, yung mga batang yon. So bunga ng pagsisikap yon na hindi dapat maging hadlang yung trahedya, tsaka yung kahirapan para matupad yung pangarap. So yun lang po, Junel. Ano pa yung mga tanong mo? Okay naman natin. Yung totoo. Yung totoo lang. Hindi, yung una namin Big Kiss kay Baby Go, kay BG Production. Okay. Tungkol sa mga bahay paanakan. Ang role ni Enzo doon ay isang mabuting nurse na na nagtsatsagang, alam mo na, yung trabaho ng mga nurse, matyagang nagtipunas ng mga dumi, mga ganon. Oo, ganon. Hindi, nurse siya sa Pabella Hospital. So ayun. Tapos nung itong nag-collaborate nga kami ni Aris. Marami kami naisip na na gawing kasi nga iniisip namin kasi na Enzo, baka mahirapan tayo kay Enzo, baka hindi pumayag na. Alam mo na. So kasi iniisip ko pag medyo mga prime actors na baka baka mahirapan kami kasi considering na
limited lang yung araw ng shooting namin. O baka maraming hanaping ano. Alam mo na indie film lang ito na hindi ganun kalaki ng ang resources namin. So ayun, pero nagbakasakali si Aris. Sabi ko, sige, kausapin mo si ano. So nakausap na yung manager. Hindi nagdalawang isip kasi nga nakatrabaho ko na rin naman si ano eh. Siguro nalaman ni Enzo na akong director. Alam niya kung ano yung working condition ko, kung gaano kabilis, kung ano yung trabaho namin. So siguro hindi na rin kami nahirapan na kunin yung kanya approval. So yun na. Okay na ba yung tanong ko? Okay na. So, kaya alam si Jay. Parang ganun. You know, just, he just convinced me kasi, you know, I need to be exposed. Direct convinced you? No. Si David. No, I just, In short, that to convince you. I need to learn a living. No, it's just, I just want to try it out. So I would know what it feels like. Para expose lang ako. Yeah, So, very good. so I will, like right now, I'm not used to it. Pero, yeah, it's to have fun. Para lang matuto ako. Yes. Kay Migs, kung buhay ka ba'y nagbablog ka ng ganyan, tapos yun din ang naging role mo dito. Ano po, tama lang naman po yung nagawa ko. Kasi sa guide din po ni Direk, inalalayan din po ako sa mga ganap at istorya ng movie. So, okay lang naman po para sa akin. Si Brad Aris, kaya mo ba siya kinuha on good? Yung bagong bata. Si friendship naman ng editor po namin ng Abante Tonight, Roldan Trias Cast. Ngayon napanood ko, ang ganda pala. Kasi nung inintindi ko lang yung role ko eh. Nung hindi ko alam na ganito pala kaganda sa ganun kagagaling yung mga artista na kasama ko. So I'm very flattered at proud sa lahat mismo ng every gumanap, especially kay Direk. So hindi ko ina-expect na ganito aganda yung pelikula. Lucas, kumusta yung pagkakambak mo? Parang ang tagal mong bago gumawa ulit. Oo, kasi lahat ng mga pelikula kay Direk puro bold na puro. Ngayon, balik na sa June Palataw. Wala na Lucas Leonardo. June Palataw na ulit, character role na lang ako sa mga father role. So, June pala daw ang ginamit mo dito? Hindi, Lucas Leonardo din nilagay, pero June Palataw na ako sa TV at sa movie. Okay. Wala na si Lucas. Okay. Councilor Enzo, siyempre, with the Bantay Bayan, tutulong sa'yo sa District 5. Oo. And sa lahat ng cast, congratulations. Ang gagaling nyo. Saludo. And siyempre kay Direk, thank you. Kuya Aris, thank you sa tiwala. Hello po Sir Roldan, good morning po. Sa lahat din po na nandito at saka sa mga press po. Sa akin naman po, medyo hindi ko rin po masabi kung anong gagawin ko that time. Pero sa guide nga po, paulit-ulit po sinabi, sa guide din po ni Direk Buboytan, ayun po, nagawa ko po ng ayos yung movie. And also, nagpapasalamat din ako kay Conce Enzo dahil sa sobrang galing niya, nagampanan niya na lahat yung, halos siya na lahat yung gumawa ng story ng Abner. At maraming din salamat sa mga naging estudyante niya. Sobrang din namang napakagaling, kaya madali din natin na i-deliver yung ating role that time. So congratulations sa lahat. Congratulations Direk. Maraming salamat po sa lahat. Okay. Online selling naman. Ayan, congratulations Direk. Sana tanggapin mo pagka nag-offer kami sa'yo. Saka congrats Enzo and the full cast. Baka Enzo, yung reaction. You know, it's very nice yung maganda yung story. And I'm very proud. So thank you again, Direk. Maganda yung storytelling and can be used as an opportunity para sa lahat. You know, not only to the teachers, but to everyone in general. Kaya maganda. Very nice. And really inspiring, like what Sir Enzo said, inspiring. So dapat talaga tutukan to. You know, you should watch this film. It's very amazing and nice storytelling. So once again, thank you Derek, and thank you Sir Enzo for this. Yeah. Okay. Rico,
Unang-una po, nagpapasalamat po ako ng sobra kay Direk Buboy po kasi siya po yung nagsulat ng kwento at sobrang ganda po ng kwento. Nagpapakita po siya ng kahit mababa ang sweldo ng isang teacher, hindi niya papabayaan yung mga students niya. Talagang nag-persevere si Amir dun sa movie na turuan lang yung mga estudyante. Wala siyang pake sa mababa niyang sweldo. Kaya yun, sobrang thankful po ako na nakasama po ako and naging part po ako ng movie na maganda yung kwento. Yung reaction mo na, first movie mo ba to? Yes po, first movie po pero meron pa pong... Pero after mapanood mo to, sa big screen, napanood ko yung sarili ko. Ano reaction mo? Ayun po, first time ko pong mapanood sarili ko, medyo awkward po. Kasi kadalasan po sa movie, hindi ko po pinapanood yung sarili ko. Iba po kasing tao. Kaya ako po kasi yung tipong iniintindi po yung movie talaga. Kaya nung nakita ko po yung sarili ko, ba't ako nandun? Kaya yun mo. Ikaw ba yung NPA? Yung NPA? Ikaw ba yun? Hindi, ito yun yan. Okay, magkawig kayo ha. Okay. Yun lang po. Okay, thank you. Aika. Hello po. Thank you po. Nag-thank you po kay Direk Neil Buboytan kasi po na-discover niyo po ako. First time ko po itong umacting. On the spot po yung acting. Ang hirap-hirap po. Pero po marami pong nag-guide sa akin. And salamat po sa mga cast, kila Kaya Jeb Ico, and Sir Enzo Pineda. Salamat po kasi ginagay din ako bawat script na sasabihin ko. Salamat po. Okay. Yun po. Papasalamat po ulit ako sa lahat ng pumunta sa Maten sa movie na to. Nagpapasalamat po ulit ako kay Direk Buboytan dahil siya po yung nag-guide sa amin kung paano gawin lahat para magawa namin ng maayos lahat ng kailangan namin ipakita sa isa't isa para maging mag-aang kami sa isa't isa. Sobrang thankful ako kay Direk Buboy sa lahat ng cast, sa staff yun. Papasalamat ako. Bali, kanina nung pinapanood ko yung sarili ko sa... First movie mo rin? First movie ko po eh. Okay. Nakaganyan ako. Pag yung face ko na kasi hindi pa po ako ganun komportable. Pero nung pinanood ko na, nung puro scene ko, sabi ko, kaya ko palang kung maging confident na panoorin ko yung sarili ko na wala akong hiya, wala akong kaba. So yun, thankful po ako sa lahat ng nangyari. Question, base sa role mo, di ba pinipilit ka ng magulang mo na Yes po. para maging PA? Yes, Nakarelate ka ba sa ganun na, at paano pinaglaban, halimbawa pinilit ka ng magulang mo na may gusto nilang ipagawa na ayaw mo? Pero kung para sa akin po, ipupurso ko po yung pag-aaral. Kahit na siguro kung kahit magalit sa akin yung magulang ko, doon pa rin ako sapat na gusto ko. Hindi, ibang sitwasyon. Nangyari na ba sa'yo? Wala pa po. Hopefully naman po, wala pa naman po kasi support naman po sa mga magulang ko. Yan naman po sila lagi sa akin. Kung anong gusto kong maging mangyari sa buhay ko po. Bilang mga first timer, napagalitan ba kayo direct? Kumusta? Nahirapan ba kayo? Ako po, para sa akin, dun sa magpapakatotoo lang po ako. Hindi naman po kasi ganun kagaling sa English. So, nagre-request na lang po kay Direk na kung pwede bawasan yung lines ko na hindi ko maintindihan sa mga English words. Magpapakatotoo lang po ako kasi hindi naman ako ganun kagaling mag-English. Nagpapaalam lang ako lagi kay Direk Buboytan na Direk, baka pwede itong words na to kasi hindi ko kaya dito eh. Hindi ko kaya nang banggitin. So yun ang challenge sa'yo, no? Yun po yung naging challenge sa akin. Sa role naman po, wala naman po. Kasi na workshop ko naman po yung mga ganun po. Ay ka first time mo din dito? Opo, first time ko po. Tinutulungan naman po ako nila pag kung anong emotion yung gagawin ko po. Yun po, sa mga script ko kung paano ko po bibigkas. First time ko po kasi na-discover lang po ako ni Direk kung saan po kumuha siya ng location. Sa Puntalban din? Opo, taga Puntalban po ako. Ay, gano'n. Saan doon? Taga-Wawa po. Ay, bigyan mo kong gulay, Charot. Etyos. Kiko, bilang first timer. Bilang first timer po? Oo. Hindi, second timer dyan. Okay. Bilang first timer po yung very
very unexperienced po talaga ako. Still, very, very thankful. Kaya yun, awkward po talaga. And core memory po siya. Talagang pinag-iisipan ko po lagi. I am proud of this movie po. Okay. CJ, as first timer. Nakakabahan at awkward din. Kasi, yun nga, time newcomer. But, you get along at you have fun with it. Kaya, I'm thankful. At sana nga, maybe, in coming, para get used to it. And so, may isa Kasi nung unang pinapanood ko, sabi ko, ay, English film pala ito, di ba? Kasi English na English yung kahit na sira-sira yung mga damit nila, di ba? Pero, kumusta yung experience ng gano'n? Yung pagtatrabaho na parang for a viewer, medyo off eh. Pero ikaw ba, nung ginagawa mo yun, kumusta? Like English yung salita, pero yung itsura nila. Ay, actually, yun talaga ang konsepto. Konsepto na. Actually, lahat ng ginagawa kong pelikula, very challenging sa akin. Iba-iba naman ang atake ng pelikulang ginagawa. Pero this time, aminin natin, very limited yung budget. Tsaka yung ginawa ko talagang script para sa ganun talagang budget. Tapos, umikot lang kami sa isang lugar. Doon lang kami sa tapos yung hindi ganun karami yung characters. Pero, kung napanood nyo, di ba, parang hindi nyo masasabi na na so-so movie lang ito or something. So pwede natin mapalaki ang maliit, di ba? So yun lang ang yun Sanay ka naman magpalaki ng maliit talaga, di ba? Marami ka nang pinalaki na maliit noon. I mean, na pelikula. yun ang challenge ko talaga for this movie, for this film. At saka, with the cooperation ng mga artista, at ang gagaling nila, hindi ako nahirapan kasi nga, di ba, yung time namin very limited lang. So talagang, lahat kami nagtrabaho ng talagang nag-work hard kaming lahat sa pelikula. Hindi lang naman ako, especially si Enzo na talagang maga-maga pa lang nasa set na yan. Uwian kami from Montalban to So lahat very cooperative, pati yung mga kasi nga yung producer namin si Aris naman, yung trust niya sa akin bilang director. Nandun yun, kaya ayaw ko sirain yung trust na yon. Kaya I see to it na maging maayos yung ginawa namin pelikula. At saka syempre nakakaya kay Enzo kasi nga mataas din ang expectation niya sa akin. Kaya niya tinanggap itong movie. Correct. So ayun, thank you. Pero honestly, direct sa lahat ng cast, kanino ka nahirapan? Kasi lalo yung mga baguhan. Actually, honestly wala. Talaga? Oo, wala. Hindi naman ako pumiga. Si Enzo, marami siyang mga kasi masyado siyang hands-on doon sa character niya. Marami siyang mga inquiries sa akin. Wala akong nakikitang mali sa ginagawa mo. Tama yan. Nasa tamang daan yung tinatahak ng character mo. So wala. Kasi syempre, body siya, baka mamaya hindi naayon dun sa pananaw ko yung kanya inikilos. Pero so far, lahat, ultimo yung mga karakter nila Lucas, nila Sheila, nila yung mga baguhan. Actually, si na-discover lang namin sa Montalban. Ayun, si Aika ba? Lang yun, kasi nga, walang dumating na artistang gaganap dun sa role. Kasi nga, yun na. So, sabi, Sino dapat yung gaganap? Pininpoint lang yata yan eh. Actually, nag-audition naman, sandali lang. Pero sabi ko, sige, okay na yan. So, nakita ko, talagang may potential. So, ayun. So, yung tatlong lalaki, Sila Jeff, tsaka si Kiko. Noong unang dating pa lang mukhang may anak na mayayaman to, mukhang hindi mukhang mahirap. Sabi ko, Hindi bagay sa tingin mo. Character na to. Sabi ko, ayun. Pero lahat naman magagawa ng paraan. Alam mo naman ang pelikula. Pwede namang, yung character, pwede namang mabago yan. So, si Mix naman, actually, guess lang dapat si Mix dito. Kasi syempre, si Mix marami na rin followers siya. So, ayun. so kinuha talaga siya dahil sa followers niya. Actually, bago pa namin ginawa yung pelikula, kasi nangako na ako sa manager niya na isasama ko siya sa next movie. Kaya ito yung naisip kong character niya as Kim. So, tapos, sinadya ko rin talagang walang leading man ang aming character na Abner. Kasi nga... Leading lady. Sorry. Si Osang pala yung leading. Leading lady, sinadya ko talaga kasi ayaw masira yung
yung character ng isang Abner. So ayun, wala siyang love interest dito. Kasi Oo. ayaw ni Michelle. Sorry. And ayaw ba ni Michelle? Hindi. Love ko rin si Michelle kasi nakatrabaho rin siya. Ah. Ilang movie na rin. So ayun, I hope yun nga, yung challenge sa paggawa ng pelikula. Pag napanood mo naman yung pelikula na maayos, medyo may mga ibang technical difficulties lang yung pelikula namin. Kasi siyempre, hindi ba masyado naayos yung color grade. So ayun, maayos pa naman. So sa mga baguhan direct, sa tingin mo sino sa kanila ang sisikat? Isa lang direct. Wala naman. Huwag ka naman ganyan. Marami nang nagdaan kasi sa iyo na artista na baguhan, na malalaki na ngayon. So, base sa experience mo sa kanila, sino? Lahat sila, pati nga yung anak ni Aris. Oo si nga. Christian. Oo, bukod na lang kay Ari siya, kay JC, kay CJ. Yung anak mo na lang, pati. Hindi, wala. Ay, JC. Sa kanila, sige, sino na lang? Lahat sila, wala akong pipiliin sa kanila kasi sa lahat sila magagaling at saka lahat sila nag-effort talaga. Ayan, Ganyan din yung yung aming bagong pelikula ngayon with Jeff and Kiko, yung Unlock. Nandito yung producer namin ngayon and I thank them sa pagpunta kasi nga first time producer at nakapanood ng aming Abner. At nagustuhan nila yung film. Kahit konti na yung character namin. Kasi yung ginawa namin pelikula, maraming characters. Maraming mga So ayun, thankful ako sa lahat at medyo positive naman yung response nyo. Last na lang, direct, anong feeling na ang dami nang nagpo-produce ngayon? Ang daming mga first-time producer. Kasi you can never go wrong producing an advocacy film. Okay. Especially yung aming senior moments. Ngayon, umiikot na ngayon. Actually, sa Cebu yata, sa Cebu, marami ng screening kami sa Cebu. Etong Abner, I hope iikot sa mga schools. At saka yung mga ginawang movie ko, like yung Unlock. May premiere night kami sa November 16 sa Marilao, Bulacan. Wow. SM Marilao naman. I hope may invite kayo doon. Ang lapit naman, direct. Meron naman service eh. Okay. Anyway, thankful din ako sa aming producer sa live, si Aris, at saka si nawala ngayon dito, si Sir Bobot. Dahil yun talaga nung binigay ko sa kanila yung story. Wala silang sige, gawin na yan. Mabilis yung aming proseso. Kaya mabilis din natapos. Alam mo kasi, pag gumawa kasi ako ng pelikula, mas maganda yung on the spot lagi. Pati yung location on the spot. Alam mo, yun ang nakasanayan ko kasi. Ayoko yung matagal ng preparation, matagal yung, alam mo na, tapos yung character, kahit isang araw lang, kakausapin mo na. Gusto ko lagi on the spot. Napapaganda pa, actually. Ayan, thank you, Direk, and good luck. Thank you, Don Don.